Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa'yo, Pinuno. Hindi ko na sana ipagpapatuloy ang kwentong ito. Pero dahil sa pabor mo at pag-iidolo ko sa'yo, pagbibigyan kita. Bago natin simulan ang karugtong ng talambuhay ni Isong, nais ko munang sabihin sa'yo na isa ko sa mga anak niya. Kaya ko ito'y pinapaalam ay para malaman ng mga tagapakinig na hindi bot-bot o gawa-gawa lang ang kwento kong ito. Noong nabubuhay pa ang ama ko, marami itong ibinahaging istorya na may kaugnayan kay Manoy Toto. Mahirap mang paniwalaan pero hanggang sa ito ay pumanaw noong taong 2010, ang matandang yon ang palaging laman ng kanyang bibig. Bagaman matagal nang wala ang dalawa, nananatiling buhay sa amin ang kanilang mga alaala at talambuhay. At kagaya ng pangako ko sa iyo, ibabahagi ko ang parte ng kanyang buhay kung saan nasaksihan niya ang iilan sa pakikipagkumbate ni Manoy Toto sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nagsimula ito 2 taon nang lumipas matapos silang magkakilala. Nung medyo malapit na kasi si Isong sa matanda, palagi na siya nitong sinasama sa mga karatig baryo na pinupuntahan nito. Sa mga unang buwan, wala naman doong ginagawang kakaiba si Manoy Toto. Bumibisita lang ito sa kanyang mga aliping nakatira roon. Masinop sa tauhan ng matanda, Pinuno. Kaya kapag may nararamdaman siyang kakaiba sa mga pinaggagawa nito, agad niya itong pinupuntahan para kumprontahin. At sa sandaling may lakad si Manoy Toto, si Isong ang kanyang katuwang para magbitbit ng gamit. Hindi mawari ni Isong noon kung bakit kailangan pa siya ng matanda, na kung tutuusin, napakagaan lang naman ng mga dala nito. Gayunpaman, pinagsumikapan niya itong sundin, alang-alang sa kagustuhan niyang mas magkaroon ng malalim na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan nitong tangan. Tandaan mo palagi, iho, hindi masamang unahin mo ang sarili mo. Palagi kang magtabi nang sa gayoy may mauhugot ka sa panahon ng tag-ulan. Kaya ko ito sinasabi sa iyo dahil alam kong masyado kang mapagbigay sa kapwa mo. Hindi yun masama. Yun nga lang, magtira ka ng para sa iyo. Alalahanin mo, responsibilidad mo ang sarili mong buhay. Kapag bumagsak ka at mabigo, kasalanan mo yun. Payo sa kanya ng matanda kapag sila'y naglalakad patungo sa karatig baryo. Ayon kay Isong, halos lahat ng payo noon sa kanya ni Manoy Toto, tandang-tanda niya. Paano ba naman kasi paulit-ulit itong sinasabi ng matanda kapag naglalakad sila? Inakala niya ring walang mangyayaring hindi maganda. Pero habang tumatagal ang kanilang paglalakbay sa baryo, may mga nasasagap na balita si Manoy Toto ukol sa isang matandang lalaki na kabilang sa mga taong hinahanap niya. Nung marinig niya ang tungkol dito, ramdam ni Isong ang pagiging alerto ng matanda. Lumipas pa ang mga araw. Sa kapabalik-balik nila sa karatig baryo, dito na ito nagdesisyong kitain ang isa sa mga alipin niyang aswang na naninirahan doon. Tagapagmasid lang niya ang nilalang, ngunit malakas ang kanyang kutob na meron itong nalalaman. Isang hapon, nang marating nila ang lugar ng sapal, nakausap nila ito ng personal sa kauna-unahang pagkakataon. Madalas kasi purong mga mensahe lamang ang pinapadala ng nilalang dahil sa natatakot din ito para sa sarili nitong kaligtasan. At kung ito lang din ang masusunod, ayaw sana nitong makipagkita kay Manoy Toto, ngunit nang sindakin ito ng matanda, dito na nagbago ang pasya nito sa buhay. Dahil sa pangyayari, wala itong nagawa kundi maghintay sa kanila. Pagdating naman nila sa tahanan nito, agad na bumungad ang mga mukha nitong kakaiba sa mga ordinaryong taong araw-araw niyang nakakasalamuha. Dala ng pangamba, pinili niyang manatiling nakadikit sa matanda. Nang mapansin naman ito ni Manoy Toto, bahagya naman itong napatigil sa pakikipag-usap kasabay ng bahagya nitong pagsipat sa kanya.
Hindi naman talaga literal na natatakot doon si Isong Pinuno. Ayon sa kanya, naiilang lang siya dahil sa hugis ng mga mukha nitong kakaiba sa madalas niyang nakikita. Isipin ninyo, may maputlang balat, walang kanal sa pagitan ng ilong at bunganga, napakaiitim ng ngipin, tapos parang kalansay na ang katawan. Dagdag pa niya na, kung sa pandidiri lang, pinandidirian niya talaga ang mga ito. Ang kaso lang, wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod sa utos ng matanda. Iho, natatakot ka pa rin ba sa kanila? Bungad na tanong ni Manoy Toto sa kanya. Ha? Hindi ho ako natatakot sa kanila, Manoy Toto. Nahiilang lang ho ako. Huwag niyo na lang ho akong pansinin. Ipagpatuloy niyo na lang ang pag-uusap ninyo. Dahil sa kanyang sinabi, dito na tumigil ang matanda. Pagbaling nito ng tingin sa nilalang, nagpatuloy ito sa pagtanong ukol sa matandang hinahanap niya. Nang marinig naman ito ng nilalang, agad naman itong nagsalita ukol sa kung saan nila ito matatagpuan. Base sa salaysay nito, kasalukuyan itong namumugaran sa lugar ng Santa Teresa. Liblib ang baryo kaya limitado ang mga impormasyong nakakalabas. Nalaman din nila na kontrol na pala ito ng nilalang, gawa ng lahat ng albularyo doon at mga gabunan, nalipol na nito. Malabo para sa kausap na aswang ni Manoy Toto kung bakit ito nangyayari, gawa ng ang tingin nito, walang pinapanigang panig ang nilalang. Yun bang, parang gusto lang nitong pumatay ng pumatay ng mga tao at nilalang na may alam pagdating sa lihim na karunungan. Nang marinig naman ito ni Manoy Toto, hindi siya umimik. Sa halip, bago pa man humaba ang talakayan nilang dalawa, nagpaalam na siya. Wala namang nagawa ang alipin niya, kundi ang sumunod sa kadahilan ng alam nito na ayaw ng matanda na kinekwestiyon ng kanyang pasya sa buhay. Pag-alis naman nila sa lugar, dinaanan nila ang may-ari ng palayang magpapagapas kinabukasan. Nang marating nila ang lugar, sinalubong sila ng hindi mabilang ng mga tao na kasalukuyan din doong naghihintay. Dahil dito, wala silang nagawa kundi ang pumila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito niya sinubukang kausapin ng matanda ukol sa ginagawa nila roon. Ang nasa isip niya kasi noon, bakit pumipila pa sila para sa paparating na anihan, gayong meron silang pinagkakaabalahan? Dahil sa kanyang sinabi, napaakbay lang naman sa kanyang matanda habang sumasagot ng, kailangan din nating mabuhay, iho. May mga mahalaga tayong prioridad, pero wag nating kalimutan ang kahalagahan ng mga ganitong gawain. Patatapusin lang natin ang ani, tsaka tayo kikilos. Ihanda mo rin ang sarili mo, sapagkat pupunta tayo ng Santa Teresa, ilang linggo pagkatapos nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik. May punto naman kasi ang sinabi ng matanda, kaya wala siyang karapatan na ito ay tutulan. Pagkatapos naman ng nangyaring kapasan, naging maayos ang lahat. Bagaman galing sila sa pag-aani, aminado siyang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Karamihan kasi sa trabaho nila roon, ang matanda ang gumagawa. Yung parte rin nila sa anihan, pinapasa nito sa mga alipin nitong nilalang na naninirahan sa sapal. Matapos ang mga ganoong gawain, balik sila sa pag-uusap ukol sa kasalukuyang problema sa lugar ng Santa Teresa. Ayon kay Isong, inilahad sa kanya ni Manoy Toto ang lahat ng kinakailangan niyang malaman. Base rin sa istorya nito, hindi totoo ang sinasabi ng kanyang alipin na walang pinapanigan ang matandang naghahari roon. Naniniwala kasi ito na ang matandang narinig nila ay ang huklubang matagal na niyang hinahanap. Kabilang ito sa mga nilalang na hangad niyang alipinin
buhat sa hindi nito masukat na abilidad. Nabanggit din ito na kahit ordinaryong taong hukluban, kumakain ito ng karne ng gabunan at antingero. Hindi ito ginagawa ng matanda para sa kanyang sariling interes at kapangyarihan, bagkus ginagawa niya ito para sa kagustuhan ng tanga nitong mutya. Dagdag pa nito na, yung matandang hukluban na hinahanap nila, may hahalin tulad sa isang taong pinuspos ng demonyo. Ang kaso lang, hindi kaluluwa ang naguutos dito, bagkus ang mutyang ipinasa sa kanya ng kanyang angkan. Taliwas sa mga ordinaryong mutya, nakalagay ito sa isang lampara na may nag-aalab na walang kamatayang apoy. Sa lahat ng gamit na alam ko, yon ang pinakamahiwagas sa lahat. Ngunit sa kabila ng kapangyarihang tanga nito, nagtatago ang isang makapangyarihang sumpa. Sumpa sa nagtatanga na kumain ng karne ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Hindi niya ito ginagawa dahil gusto niya lang. Bagkus ginagawa niya ito dahil yon ang kagustuhan ng lampara. Isang mabigat na parusa para sa taong walang bahid ng dugo ng aswang. Mariinding inilahad ng matanda na marami siyang nalalaman ukol dito, ngunit ang lahat ng iyon ay pawang istoryang pinagpasapasahan lang. Sa sandaling maalipin niya ito, malalaman na niya ang nakaraang buhay nitong tinatamasa. Dagdag pa ni Manoy Toto, isa yun sa mga bagay na gusto niyang malaman at matagal na niyang hinihintay. Ito rin ang rason kung bakit kahit makapangyarihan ang nilalang na yon, hangad niya itong mapasakamay. Wala mang kaide-ideya sa iba pang kakayahan ng nilalang. Nagdesisyon itong pumunta ng Santa Teresa para personal itong hanapin. 2 linggo lang nila itong pinaghandaan kung saan ipinatawag ni Manoy Toto ang lahat ng kanyang alipin para sumama sa kanya. Naniniwala kasi siya na kagaya niya, may mga alipin din ng nilalang na yon. Matapos naman niya itong malikom, pinauna na niya ang mga ito para magbantay sa kanilang mga daraanan. 2 araw ang lumipas. Dito na rin sila umusad ni Isong. Sa mga unang araw ng kanilang paglalakad, wala naman silang napansing kakaiba. Yung mga alipin ito, hindi pa nila nakikita, indikasyon na hindi pa sila nakakalabas ng lugar. Pagtungtong naman ng 3 araw, nadatnan na nila ang baryo kung saan naghihintay ang 2 sa mga tauhan nito. Bago sila umalis doon, ipinagbigay alam ng mga nilalang ang kasalukuyang nangyayari. Nabanggit din ng mga ito na may mga pinaparusahan na sila roong mga aswang dahil sa ginagawa nitong pagsalansang sa pagnanais ng kanilang Panginoon. Nang marinig naman ni Manoy Toto ang sinabi ng mga ito, inutusan niya itong isilid sa sako ang mga aswang na nahuli nila. Pagkababa nito ng utos, agad namang sumunod ang mga tauhan niya. Pag-alis nito sa kanilang kinaroroonan, tinanong ni Isong ang matanda kung ano ang gagawin nila sa mga nilalang. Gagamitin natin silang regalo sa oras na makarating na tayo sa lupain ng Santa Teresa. Kikitain natin sa mapayapang paraan ng matanda. Interesado ako sa buhay niya at dahil dito magiging mahinahon ako. Wika ni Manoy Toto. Nabanggit din ito na sa kanilang pag-uusap, nasa baryo na ng matanda ang kanyang mga tauhan. Pasimple na ito roong nagmamanman nang sa gayoy alam na nila ang lahat ng mga nangyayari bago pa man sila dumating. Dagdag pa nito na 2 araw pang kinakailangan nilang lakbayin para marating ang mismong lugar. Matapos naman itong mailahad ang mga binabalak nito, nagpatuloy na sila. Hindi naglaon, nang marating na nila ang lugar ng matanda, bumungad sa kanila ang mga kabahayang may mga nakatirang tao, ngunit bawat isa sa mga ito,
merong matinding karamdaman sa katawan. Yung mga taong yon, kahit malubha ang sakit, nakapagtatakang kumikilos pa rin na animoy walang nararamdamang kakaiba sa kanilang mga sarili. Pagsilay naman nila sa mga ito, gusto yung tulungan ni Isong pero alam niyang hindi ito basta-basta. Nakakalungkot mang isipin, ngunit minabuti niyang sumunod sa lahat ng nais ng matanda. Kinahapunan ng araw ng kanilang pagdating, tumuloy sila sa isang liblib na lugar, di kalayuan sa baryo. Dito kasi nanananahan ang nilalang, kaya agad itong pinuntahan ni Manoy Toto para kausapin. Pagdating naman nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang isang lumang bahay na pinalilibutan ng puno ng kawayan. Marami ring kalat sa bakuran nito, tapos yung tahanang tirahan nito, animoy ilang taon nang hindi nabubuksan. Maya-maya pa, nangakmang papasok na silang dalawa. Dito sila sinalubong ng mga tauhan ng matanda. Tao pa rin naman ang mga ito, pero yung mga presensya nito, kakaiba sa lahat. Alam din ng matanda na aswang ang mga nilalang, kaya hindi pa man sila nakakapag-usap, nagtaas na siya ng bakod at puder sa katawan. Inilabas na rin niya ang mga galamay ng mutya ng habalan para saksakin ng mga ito sa oras na hindi niya matipuhan ang mga bagay na sasabihin nito sa kanya. Hindi kayong pakay ko. Nasaan ang pinuno ninyo? Matapang na wika ni Manoy Toto sa dalawang dalagang humarang sa daraanan nila. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsingisi hanggang sa lumapit na sa mga ito ang matandang lalaking halos kaedad niya. Kagaya ng dalawang dalaga, nagtataglay din ito ng napakabigat na presensya. Ang nakakapagtaka lang, wala itong bahid ng mga aswang sa kanilang katawan. Iisang nilalang lang din ang alam niyang nagtatanga ng ganoong uri ng presensya, at yun ay walang iba kundi ang mga taong dilim na naninilbihan sa ilalim ng kapangyarihan ng diwatang itim. Nang mapagtanto naman ni Manoy Toto ang tungkol dito, naging mapagmasid siya. Sa kumpas ng kanyang kamay, pinaatras niya ang kanyang mga kasama upang ito ay iiwas. Dahan-dahan na rin niyang inilabas ang kanyang mga galamay na parabang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Kahit mga taong dilim ang kanyang kaharap, alam niyang wala pa rin itong kakayahan na makita ang espiritual na wangis ng mutya ng habalan. Maya-maya pa, nang mapansin na ni Manoy Toto na nakaatras na ang kanyang mga kasama, dito na niya itinago sa kanyang likuran si Isong, kasabay ng pagwika niya sa matandang lumantad sa harapan niya. Pagtitigan nilang dalawa, bigla naman itong nagsalita ng, "Pasensya na kayo. Walang abiso ang aming Panginoon na meron siyang bisita. Nasa kasagsagan siya ngayon ng pagninilay, kaya hindi namin papahintulutan ng kahit na sino na gumambala sa pananahimik niya. Umalis na kayo hanggat meron pa kayong pagkakataon." Nang marinig naman ni Manoy Toto ang sinabi nito, tumawa lang naman to, kasabay ng seryoso nitong pagsagot sa nilalang ng, Hindi naman ako bisita. Ako ang taong papatay sa inyong Panginoon. Mabuti pa palabasin nyo na siya at nang masulit naman ang aming pagpunta rito. Dahil sa sinabi ni Manoy Toto, bigla namang umangil ang matanda at sa isang kisap mata, lumabas sa mga kamay nito ang maiitim na aninong parang malalapot na tinta. Purong kadiliman ang bagay na lumabas sa katawan nito at kahit si Isong na hindi pa gaanong mulat ang diwang hiwaga, nasaksihan niya kung papaano ito ibida sa kanila ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na binalot ng kadiliman ang mga mata nito. Para itong naging isang diablong walang sariling pag-iisip, kaya nang mapansin niyo ng matanda, hindi niya na ito pinatagal pa. Walang sabi-sabi, bigla naman niya itong nilapitan
habang dali-daling hinahawakan ang dalawang kamay nito. Naisakatuparan naman ito ng matanda, kaya walang kaide-ideya ang nilalang na tumarak na pala sa kanyang likuran ang galamay ng mutya ng habalan. Basta pagbitaw ni Manoy Toto rito, agad itong lumupaypay kasabay ng dahan-dahan itong pagsusuka. Ganon din ang nangyari sa dalawang dalaga hanggang sa humandusay na ang tatlo sa lupa. Sinubukan ng matanda na tumayo para harangan siya, pero wala na rin yung nagawa. Maya-maya pa, puwersahan ang kumalas sa katawan nito ang kanyang espiritu. Ayon kay Isong, hindi naging San Telmo ang espiritu ng nilalang, bagkus naging isang purong itim na usok ito. Para din itong bola kung titingnan, ang kaso lang may naiiwan itong buntot kapag kumikilos ito. Kapag gumagalaw din ang espiritu, nag-iiwan ito ng mga pangungusap sa hangin. Hindi niya ito naiintindihan, gawa ng yung salita nito, napakabilis at animoy nag-oorasyon. Matapos ang mga pangyayaring yon, nilakaran ni Manoy Toto ang mga labi nito na parabang mga basura. Rinig na rinig nila ang tunog ng buto ng mga kalansay na parabang napakarupok na nito kahit ilang minuto pa lang itong naaagnas. Pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, dito na nila nasipat ang ilan pang mga taong dilim na nasa loob ng bakuran, maiging nagmamasid sa kanila. Bawat isa sa mga ito, may matinding galit sa mga muka, animoy mariin nilang kinokondena ang ginawang pagpatay sa mga kasamahan nila. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong titig, wala pa rin silang nagawa para mapigilan si Manoy Toto. Pagpasok nito sa loob ng bahay, sumunod na rin si Isong. Kinakabahan na siya noong mga sandaling yon, gawa ng hindi na niya maisip kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pagdating naman nila sa looban, napansin nilang mamasama-sa roon ang lupa. Wala ring nabubuhay na damo sa lugar, indikasyon na nalaso na ang lupaing yon. Pagtayo naman nila sa harapan ng bahay, agad na nagpakalat ng usalang matanda habang tinatawag ang nilalang na kanyang pakay. Akala nila hindi na ito magpapakita, pero dumaan ang kalahating oras, lumabas ito ng bahay bit-bit ang isang mahabang tungkod na parabang nagpapanatili ng balanse nito. Ang kaliwa naman itong kamay, may hawak-hawak na lampara na nakagapos sa mga kadena. Gawa sa purong bakal ang lamparang yon at wala itong salamin para maiwasan ang pagpasok ng hangin. Wala rin silang nakitang mitya na maaaring kapitan ng apoy. Hindi rin basta-basta ang usok na inilalabas nito, gawa ng sa halip na kulay itim, berdeng usok ang lumalabas doon. Nangingitim na rin ang kamay ng matanda at kahit nalalapatan ito ng apoy, nakapagtatakang hindi ito nasasaktan. Kulay berde na rin ang mga mata nito at kahit napakahina nitong tingnan, alam ni Isong na nagtataglay ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa kasuotan naman ng matandang yon, nakatalukbong ito ng itim na tela na gawa sa pinatuyong balat ng hayop. Bagaman na ikukubli nito ang maliit na parte ng kanyang muka, kitang-kita pa rin nila ang mismong wangis nito. Nakasuot din yon ng kayumangging damit at pang ibabang pantalon na punit-punit na at nanggigitata sa dumi. Maliban din sa bitbit nitong lampara, may mga samot-sari pa itong abubot sa katawan, kagaya ng kwintas na may palawit na pangil ng kung anong hayop at mga pulseras na gawa sa buto. May mga sulat din ng damit nito na animoy ginagamit para sa kanyang personal na proteksyon. Matapos naman nilang masilayan ng personalang matanda, hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Basta, maraming bumabagabag na katanungan sa isip niya, dahilan para manatili siyang tahimik sa likuran ng matanda. Pagbaling naman ng tingin ni Isong sa kinaroroonan ni Manoy Toto, napansin niya itong kalmado lang.
Hindi umiimik, ngunit ang mga mata nito nakatitig ng maigis sa nilalang na kanyang hinahangad maging alipin. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula nang magsalita ang hukluban. Marami itong naging tanong sa kanila, kalakip ng mga babala nito kung sakali mang may binabalak itong masama. Bakit gusto mo kong makausap? At paano nalaman ng katulad mo ang tungkol sa akin? Alam kong hindi ka maglalakbay ng ganito kalayo kung hindi mahalaga ang iyong pakay. Sabihin mo, kaibigan, ano ang gusto mong mangyari? May pabor ka bang hihingin? O gusto mo bang manilbihan sa ilalim ng aking puder? Nang marinig naman ni Manoy Toto ang sinabi nito, agad naman siyang umalma. Malaking pangiinsulto ito sa kanya, kaya sa puntong yon hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon. Walang sabi-sabi, agad niyang ginamit ang galamay ng mutya niya na mabilis namang tumarak sa ulo at dibdib ng matanda. Akala niya mamamatay na to, pero pagbawi niya ng galamay, nakita niyang mas nagalit ang apoy sa lampara. Nagkulay pula din ang apoy na yon, na dali-dali namang gumapang sa taong pinagsisilbihan niya. At sa isang iglap, ang paghigop niya sa lakas ng mutya nito na ipawalang bisa. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero pakiramdam niya ibinalik ng lampara ang mismong abilidad na kanyang nakuha sa hukluban. Dahil sa pangyayari, di na muna siya kumilos. Maigi niya itong pinagmasdan hanggang sa kinausap siya nito. Hindi ako katulad ng mga nabibiktima mo, Toto. Kung ikaw humihigop ng kapangyarihan ng mga mutya ng kalaban mo, ako naman nagbabalik ng lakas na nawala sa katawan ko. Kailan may hinding-hindi mapapantaya ng mutya ng habalan ang aking mahiwagang lampara. Wika ng hukluban habang nakangisi. Matapos naman itong makapagsalita, tumalikod ito sa kanila, indikasyon na wala na itong interes upang sila'y kausapin pa. Pagsilay naman ni Manoy Toto sa ginawa nito, agad naman itong sinenyasan si Isong na umatras na muna. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas ng bakuran. Pagkasarado ng pinto, agad naman nilang tinahak ang daan pabalik ng baryo. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, ramdam niya ang mga alipin nito na nakabuntot sa kanila. Di nagtagal, nang maglaho na ang presensya ng hukluban, naglakas loob siyang magtanong sa matanda ukol sa mga nangyari. Sa mga sandaling yun kasi, hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawang pag-atras nito sa nilalang na nakaharap nila. Kadalasan kasi kay Manoy Toto, pinapatay nito ang kanyang kalaban sa unang kita pa lang. Ito ang pangunahing ginagawa ng matanda, kaya lahat ng mga nilalang na nakakaalam ng tungkol sa kanya, talaga namang kinakatakutan siya. Dagdag pa ni Isong, ito ang kauna-unahang pagkakataon na meron itong pinalagpas. Hindi man yun kapanipaniwala, subalit alam niyang may mga sariling rason ang matanda. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Manoy Toto sa kanya ang mga dahilan nito. Anya, hindi siya maaaring magbasta-basta, lalo pat ang tanga nitong mutya talaga namang may malalim na kakayahan. Kung susubukan niya itong talunin gamit ang puwersa, may posibilidad na lumaganap doon ang labanan hanggang sa madamay ang mga taga-baryo. Naramdaman niya kasi ang maraming hukbo ng hukluban na nagtatago sa mga kakahuyang nakatirik sa likod ng bahay nito. Mariinding inilahad ni Manoy Toto, aalipinin niya ang nilalang na yon, ngunit hindi pa ito ang araw kung saan magagawa niya itong maisakatuparan. May mga bagay kasi siyang kinakailangang pansinin bago siya humakbang ng hindi pinag-iisipan. Nang marinig naman ni Isong ang sinabi nito,
Wala naman siyang nagawa kundi sumang-ayon. Pagbalik nila ng baryo, humanap sila ng mapagtitirhan. Gamit na noon ni Manoy Toto ang impluwensya nito upang magkaroon sila ng maayos na mapagpapahingahan. Maarte rin kasi ang matandang yun, pinuno, at ayon kay Isong, ito lang ang nakita niyang taong may alam sa lihim na karunungan na hindi natutulog sa mga kakahuyan o gubat. Basta palagi itong pumipili ng lugar na magiging komportable sila sa gabi. Dumaan pa ang mga araw. Wala naman gaanong nangyayari sa paligid. Bagaman marami sa mga taong dilim ang nasa baryo, hindi naman ito ginagalaw ang mga kasamahan nila. Akala ng mga aswang na alipin ni Manoy Toto, ligtas ang mga ito sa poder niya, pero di pa man lumalagpas ang isang buong linggo, nagimbal na sila sa mga nangyayari. Habang dumaraan kasi ang gabi, isa-isa sa mga kasamahan niya ang nawawala. Yung iba, nakausap pa nila noong umaga, kaya hindi nila inaasahan noong maglalaho ito sa loob lamang ng isang gabi. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, purong mga gabunan ang nabibiktima. Maging si Manoy Toto manoon, hindi mawari kung sino sa mga tauhan ng hukluban ang may kayang gumawa ng ganoong bagay. Alam niya kasing madaling matatakasan ng mga gabunan ang mga taong dilim, lalo pat di hamak na mas malakas sila kumpara sa mga ito. Dala naman ang kuryosidad nilang dalawa, nagdesisyon sila na bumalik sa bahay ng hukluban. Naniniwala kasi si Manoy Toto na ang pakikipag-usap dito ang magiging daan upang malaman niya ang mga totoong pangyayari. Pagsapit ng dapit hapon, agad silang lumuwas ng baryo para puntahan ito. Ilang minuto pa ang lumipas nang masipat nila ang bahay ng matanda. Napansin nilang may mga alagad itong nasa bakuran, abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Noong una, hindi pa ito gaanong malinaw sa kanila. Pero habang lumalapit, dito nila unti-unting nakikita ang mga taong binabalata ng mga ito sa ilalim ng sikat ng araw. Nataon kasi noong papalubog pa lang ang araw, kaya agad nilang nakumpirma kung ano ang binabalata ng mga nilalang. Nang mapansin naman ito ang kanilang presensya, sabay-sabay naman yung nagsitigil. Pagsilay ng mga itong papalapit na sila, agad itong nagsitakbuhan pabalik ng kakahuyan. Iniwan ito ang mga katawan na kanilang kinakatay, indikasyon na nasisindak ang mga ito sa kakayahang taglay ni Manoy Toto. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dito na nila nakita ang mga mukha ng gabunang hinahanap nila. Kalunos-lunos ang naging estado ng mga ito, dahilan para magdulot ito ng matinding galit sa kanyang maestro. Ilang segundo pa ang dumaan. Dito na nila napansin ang pagbukas ng bahay, kasabay ng paglabas ng hukluban. Sa pagkakataong yon, hindi lang lampara ang hawak nito sa kaliwa nitong kamay, bagkus meron na rin itong daladalang libro na may gumagalaw na dila sa pinakagitna nito. Nagsilabasan na rin sa loob ng kanyang tahanan ang mga taong dilim na nagsisilbi nitong pangunahing puwersa. Grabe, sobrang intense ng episode 2, no? Pero ano kaya mangyayari sa episode 3? Yung episode 3, ano na natin yun finale na kaagad natin kasi maiksi lang to Pinakiusapan ko lang talaga na isend sa atin yung mga kwento neto ni Isong kasi alam ko talagang maganda to. Isipin niyo yung kalaban kumakain ng gabunan. Ibig sabihin, ganun talaga katindi to. Pero alam naman natin pare-pareho na meron niyang malalim na dahilan kung ba't niya yan ginagawa. So paabang na lang ako sa finale. Kasunod lang rin yun siguro mga alas 7 o alas 8 ng gabi.